Positibo ang pananaw ni Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa Korte Suprema. Giit ni Panelo, malinaw na paglabag sa due process at tila fishing expedition ang ginagawa ng Kamara. Ito ay matapos mag-issue ng mga sabina ang Kamara para mangalap ng mga ebidensya kaugnay sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasabpina ng kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Naniniwala rin si Panelo na pre-judge na ang kaso at layon lang umanong sirain ang reputasyon ni Vice President Sara para harangan ang posibleng pagtakbo nito sa 2028. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara. Bagamat itinanggi ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO, pinagpapaliwanag naman ito ang Kamara sa loob ng 10 araw hinggil sa legalidad ng nasabing proceedings. Sakali namang matuloy ang impeachment proceedings sa April 14, magandang pagkakataon anya ito upang makita ng Supreme Court ang pang-aabuso ng mababang kapulungan. Ang Supreme Court justices, impeachable officers din yan. So kapag hindi nila hinarangan ito, nangangahulugan na pwede rin gawin sa kanila ito. So yung April 14 is an opportunity for the justices to see just how abusive and just how illegal this process is. Samantala, tinitingnan na rin ni Panelo kung magsasampa ng panibagong kaso laban kay Ramil Madriaga base sa mga sasabihin nito sa pagdinig sa April 14. Matatandaan pinayagan ng Manila RTC Branch 21 ang hiling ng House Committee on Justice na tumistigo si Madriaga laban sa Vice Presidente. Si Panelo ang tumatayong legal counsel ni VP Sara sa perjury case na una na nilang isinampa laban kay Madriaga. Would you like to add the sinabi ni Attorney Panalo Jr.? For several times in our show, sinabi na natin ang ating posisyon yan. Hindi pa nagpapahal ng mga petisyon ang kampo ni BC Presidente Inday. Sinabi na natin, number one, yung Committee on Justice na ginagawa nila, moro-moro lang yan. Organ conclusion yan. Sa ating artikulo sa Manila Times, sinabi na rin natin yan. Before the filing of all these petitions, we have already made very clear our position on the matter. Sabi natin, yung Committee on Justice, sigurado yan. I-refer nila yan sa plenary sapagkat meron na silang desisyon. O, hindi ba? After I said that, biglang may ruling na sufficient in form and in substance. Ano pang ginawa nila? Pagkatapos sinabi nila ng masustansya, biglang nagbibigay ng mga pahayag na dapat daw si Inday Sara umaten at ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba sabi natin, teka muna, baliktad yata. Kayo dapat na magpatunay sa kanyang kasalanan, hindi yung inaakusahan ninyo because the burden of proof lies with you. Kaya sabi natin, mali na naman yung ginagawa nyo. At ang sabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Kung matatandaan mo, in my article in the Manila Times, and several times in this show, I said, yung ginagawa nyo ngayon ay hindi nyo sa pagsunod sa saligang batas na binibigyan nyo ng due process. Kasi ang due process only means bigyan nyo ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. I-notify nyo. Pag na-notify nyo, pero ayaw niyang pumunta, ibig sabihin, wini-waive niya ang karapatan niya. But, yung ginagawa nyo ngayon, kasi kung hindi nga, unang-una sinabi nyo na nga sufficiente in substance. So may contradiction kayo na naghahanap kayo ng ebidensya. Galing pa sa kanya. Nung hindi kayo mabigyan dahil hindi sa atin, kayo ngayon naghahanap ng ebidensya. Di ba yung contradiction na kagad kayo? Another thing, sabi ko po, kaya nyo ginagawa yan sapagkat itong prosedimientong ginagawa nyo is a monstrosity. It is a free platform for publicity for all of you.
Sinabi po natin, ginagamit nyo lang upang magpakitang gilas kayo dyan. Nandyan ang media araw-araw. Kailangan nyo ng libreng publisidad para sa mga susunod na mga hakbangin nyo sa politika for your own purposes. Yan ang ginagawa ninyo. Kaya kayo nagkakaganyan ngayon. Pagkatapos, hindi ba sabi ko, bigay nyo na yan sa Senado, ay sa plenary. Sapagkat, alam naman natin, doon tapos na rin yun, foregone conclusion na rin yun. Sigurado yan ha, maniwala ka. Makukuha nila yung, kailan ba yung 116 votes? Mhm. Noon, 215. Bagsak na yon. Kasi yun lang NUP eh, kumakalas na. Marami na ang na lumilipat sa NUP na ang posisyon nila, hindi kami sasama sa impeachment kung wala kayong ebidensya. Eh obviously, wala kang ebidensya. Kaya nga sinasabi ng mga abogado ng defense, wala naman kayong ultimate facts. Kaya hindi kami sumasagot sa inyo. Wala kaming dapat sagutin. Wala naman. Yung akusasyon nyo puro spekulasyon, puro imahinasyon. Biro mo, ang demanda nyo kay Inday Sara dahil gusto niyang patayin ang Pangulo sa imahinasyon. Jesus Maria Joseph, you may commit the worst of crimes in your imagination, but that is not a crime. If it's not a crime, it cannot even be an impeachable ground. Ayan po yung maliwanag. Kaya tama lahat. Yung mga sinasabi ni Attorney Paulo at ng mga abogado ni Inday Sara. Ang dinadagdag ko lang, kasi nung isang araw, if I remember 2 days ago, binalita yan. Kaya sabi ko, teka muna, kasi yung, tanda mo, Ana, may unang petisyon na pinail Mhm. na tinanggi ni Inday Sara. Sabi niya, well, hindi na konsulta sa akin yan. Wala akong alam dyan. Mhm. Kaya nga, binatikos ko sila. Pinuna ko, kayo, huwag kayong makikialam sa mga abogado ni Inday Sara. Huwag na kayong sumausaw dyan. Hayaan niyo siyang gumalaw ng kanila. Eh, publisidad din kayo eh. Kaya, nakakasira kayo. Tapos, nung binalita, kampo ni Inday Sara, teka muna, sabi ko, may bago bang petisyon? Kasi hindi lumabas sa diaryo yan eh. Yung pala, last week, ay naghain sila ng certiorari. Kine-question nila yung ginagawang fishing expedition. At hindi nila itinawag sa media. Wala nakakaalam yan until yung kongresistang Finair, tinanggal ni Presidente Duterte na ngayon ay kongresista na nagmamagaling, nagmamalinis. Ang siyang nagsabi na may final ang kampo ni Inday Sara matapos mag-fire yung isang grupo. Kaya nalaman pa lang ng media na meron pala na consolidate na. Kaya merong bagong petisyon. At yan yung certiorari. Kini-question nila ang prosedimento. At gaya ng sinabi na rin natin sa ating programa, yung mini trial na yan, kalokohan yan. Unang-una, alam naman natin na ang trial talagang dapat sa Senado. Tapos sinatanggi nila, hindi naman mini trial, preliminary investigation. Galing sa inyo, galing sa bibig ng chairman ninyo yan. Tapos bigla kayong nagkakandara pang itanggi. Galing sa inyo yan. Madalit sabi, kaya irregular yung ginagawa nyo ay sapagkat nagbigay kayo ng ruling na masustansya na ang complaint and yet naghahanap kayo ng ebidensya para suportahan ang inyong desisyon. At sa tingin ko, ginagawa nyo lang yan, maliban pa sa free publicity para sa inyo, talagang gusto niya lang siraan kasi yung plataformang yan, dyan yung magagamit na naman ang pagkakataon na siraan si VP Sara. Yan ang katotohanan dyan, Ana. Mhm. Pero, Attorney Sal, meron pang isang reaction kasi, Attorney Sal. I'd like to get your comment. Kasi nga yung TRO, remember, hindi ganat yung TRO doon sa impeachment nga, na final nga. Sinabi dito ni Akbayan Party List, Representative Percel Sandanya, sabi niya, nag-react siya, sabi niya, ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. And then, sabi naman ni Congressman Leila de Lima, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara's Court o
o yung sabi niya, akala nila yung SC ay Sarah's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. What's your take on this, Attorney Sal? And to think, Kabalbalan yan. lawyer Congressman De Lima. Kabalbalan yan sinasabi ng dalawang yan. Ang gusto ni Inday Sara, kung natatanda mo, hinamon nila, di file nyo. Ako nakahanda dyan. Pero kasi ginagamit nila ngayon, no, bakit ka nagpunta sa Korte Suprema? Kala ko ba gusto mo ng trial? Of course gusto ng trial. Pero dapat susundin ninyo ang dinidikta ng saligang batas. Hindi pwedeng nilalabag nyo kayong nasusunod. Ang Korte Suprema ang may mandato na magbigay ng desisyon kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal ng gobyerno o isang ahensya ay hindi naaayon sa saligang batas. Talagang sila ang takbuhan. Kaya mali ang iyong mga pananaw, ang sabihin nyo, natatakot na naman kayo, baka mapawalang bisa na naman yung ginagawa nyo pareho nung una. Di ba nung una, yung impeachment nyo, in-impeach nyo, pero sabi ng Korte Suprema, hindi, null and void, hindi kayo sumunod ng due process. Ngayon, ginagawa nyo na naman. Kaya, hindi malayo. Kaya na sinabi ni Atty. Paulo, baka kayo, ma-technical na naman kayo.